Paano na to? Yung bagong bili kong damit. Hindi ko pa man lang nasusuot. Nasunog na. Yung lalaking crush ko, si Marco. Hindi ako gusto. Ngayon, wala na akong bahay. Wala ring pag-ibig. Bakit ba ang malas-malas ko? Nakita ito ni Tito sa tabi namin. Lumapit siya para aliwin ako. Kung hindi pwede, ipakikilala ko sa iyo ang anak kong lalaki. Gusto mo? Malamig na tumanggi ang dalaga. Hanggang sa sumunod na sandali, tinawag kong, tatay, yung bumbero. Biglang napahinto sa pag-iyak ang magandang babae. Pwede pa po bang magsisi ngayon? Nagbukas ang nanay ko ng tindahan ng siomai. Pagkatapos ng bagong taon, hindi ako makahanap ng angkop na trabaho kaya napilitan akong tumulong sa tindahan ni nanay bilang delivery rider ng siomai. May tumunog na bell. Senyales ng bagong order. Tinawag ako ni nanay. Carlo, anak, tingnan mo kung anong palaman ng siomai ang in-order ng customer. Opo, nay. Pagkatapos gawin ni nanay ang siomai, sumakay ako sa motor ko para mag-deliver. Pagdating ko, kumatok ako. Delivery po ninyo. Mabilis na bumukas ang pinto. Isang magandang babae ang lumabas. Magulo ang buhok, nakapajama, pero hindi maitago ang kanyang ganda. Sinulyapan niya ako ng malamig. Kinuha ang supot ng siomai mula sa kamay ko. At isinara ng malakas ang pinto. Para bang nakakatakot akong tingnan. Pagkatapos noon, kapag may order ulit siya, para siyang ibang tao. Maayos na maayos ang buhok. Nakadamit ng mamahalin. Nang makita ako, ngumiti pa ng malumanay. Pagod ka na siguro sa pagde-deliver. Dahil sa itsura niyang yun. Panandalian akong napaisip kung nagkamali ba ako ng dinalhan. Tumingala ako sa house number 1102. Hindi nga ako nagkakamali. Siya nga yung magandang babae kanina. Si Liza. Nitong mga nakaraang araw, maganda ang benta ni nanay. Hindi ko na kaya mag-isa ang pagde-deliver kaya tinawagan ko ang kapatid kong babae. Si Ana, na nakabakasyon sa college, para umuwi at tumulong. Tinulungan ko siyang mag-register bilang rider sa app para malaman ng customer kung sino ang nagde-deliver. Ang unang order na natanggap ng kapatid ko ay para kay Liza. Dahil bago pa lang si Ana sa proseso, sinamahan ko siya sa buong daan papunta sa bahay ni Liza. Excited ang kapatid ko dahil unang beses niyang magde-deliver. Kumatok siya ng malakas at sumigaw. Delivery po. Nasa tabi niya ako. Sinenyasan ko siyang huwag masyadong sumigaw. Pagbukas ng pinto, lumabas si Liza na magulo ang buhok. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Hindi naman ako bingi. Mukhang kagigising lang niya. Kinuha niya ang supot ng siomai mula sa kamay ni Ana. Sa sumunod na segundo, napatingin siya sa akin. Natigilan siya. Bakit nandito ka rin? Gulat na gulat si Liza. Dali-daling sinabi. Tiningnan ko sa phone. Hindi naman ikaw yung rider. Pagkasabi noon, kinuha niya agad ang phone para tingnan ulit. Halatang nahihiya sa itsura niya. Sinasamahan ko ang kapatid ko. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Isinara na ni Liza ng malakas ang pinto. Nasanay na akong tratuhin niya ng malumanay. Muntik ko nang makalimutan na medyo saplado pala siya talaga. Sige na, sabi ko kay Ana. Laking gulat ko. Bumukas ulit ang pinto. Napatingin ako. Nakapagpalit na si Liza ng mamahaling damit. At mas maayos na ang buhok niya. Hindi nagasgasan tulad kanina. Pabulong siyang nagsabi sa akin. Salamat sa pagde-deliver. Nakatayo sa tabi si Ana. May question mark sa mukha. Ate, ako po yung nag-deliver. Pagkatapos naming magpaliwanag, naintindihan na ni Liza kung bakit ako nandoon. Pero mukha siyang nagsisisi. Kailangan mo pa bang samahan ang kapatid mo sa pagde-deliver? Ngayon lang, sabi ko. Mabuti naman. Parang nakahinga ng maluwag si Liza. Sa totoo lang, hindi naman ako gasgasan tulad kanina. Sabi niya, na parang napaka-importante sa kanya ng impresyon ko sa kanya. Pero customer rider lang naman ang relasyon namin. Bilang lang sa daliri ang pagkikita namin. Bakit naman mag-aalala si Liza doon? Hindi ko maintindihan. Pero tumango na lang ako. Alam ko, sa mga sumunod na araw, tuwing magde-deliver ako kay Liza, lagi ko siyang nakikitang nakasuot ng iba't ibang mamahalin at sosyal na damit. Hindi ko maiwasang mapahanga. Ang yaman talaga ni Liza. Pero sabi naman ng kapatid ko, mamahalin. Lagi kong ang nakikita si ate na nakapajama lang. Paminsan-minsan, si Ana rin ang nakakatanggap ng order ni Liza. Lagi siyang nagrereklamo. Bakit ganito tong taong to?
Ang hilig mamili ng tao. Nang marinig ko yun mula sa kapatid ko, nagtaka rin ako. Unang beses kong makilala si Liza para mag-deliver sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman kami gaanong magkakilala. Bakit kailangan niyang mag-ayos at magsuot ng mamahaling damit para harapin ako sa tuwing nagkikita kami? May biglang pumasok na ideya sa isip ko, pero hindi ako sigurado. Kaya nag-message ako sa matalino kong best friend, si Marco. Pre, may itatanong lang ako. Kinwento ko lahat tungkol kay Liza. Tinanong ni Marco, ano sa tingin mo? Sumagot ako, lagi siyang nagsusuot ng mamahaling damit para harapin ako. Sigurado may pakay siya. Na-excite si Marco. Oo, tama, ang manhid mo. Sa wakas nagising ka na rin. Anong pakay? Nang marinig ko yun kay Marco, lalo akong nagkaroon ng kumpiyansa. Lalong naniwala na tama ang iniisip ko. Kaya tinipay ko. Ang pakay niya ay magyabang ng yaman niya sa akin. Sa chat, agad lumabas ang typang. Tahimik akong naghintay ng papuri mula kay Marco. Pero yung typang, paulit-ulit lang na lumalabas. Sa huli, 6 na tuldok lang ang natanggap ko. Sumagot ako ng question mark. Matagal na natahimik si Marco. Tapos nag-send ng voice message. Binuksan ko ito. Sa tono ng boses niya, parang gusto niya akong sakalin. Hindi mo ba nakikita? Baka nagpapapansin sa'yo yan. Flinny flirt ka. Si Liza, nagsusuot ng mamahalin para akitin ako. Biro ba to? Maganda na. Mayaman pa. Aakitin ako na isang hamak na rider. May konti pa naman akong hiya sa sarili. Kahit anong isip ko, parang nagbibiro lang si Marco. Siguradong hindi totoo. Pero sa hindi malamang dahilan, mas pinaniwalaan ko pa rin ang sinabi niya. Kinabukasan, nang mag-deliver ako kay Liza, balak kong tanungin siya mismo. Habang nasa elevator paakyat sa floor niya, kinuha ko ang phone ko. Nag-type sa chat box. Iniisip kung paano ko sasabihin kay Liza ng maayos. MS, Liza, excuse me, inaakit mo ba ako? Parang sobrang prank ka naman. Binura ko. Nag-type ulit. MS, Liza, gusto mo ba ako? Katatapos ko lang mag-type, biglang may kamay na umagaw sa phone ko. Paglingon ko, ang kapitbahay pala ni Liza. Si Ethan. Napakagwapo niya. Kasabay ko sa elevator. Hawak niya ngayon ang phone ko. Ang feeling mo naman, ilang beses ka lang nag-deliver kay Liza. Iniisip mo nang gusto ka niya. Nakita ni Ethan yung tanong ko na hindi ko pa nabubure sa phone. At ngumisi ng mapanlait. Pangit, hindi ka ba nananalamin? Natulala ako sa sinabi niya. Pagdating ng elevator sa 11th floor, sakto namang bumukas ang pinto. Lumingon si Ethan at ibinato ang phone sa akin. Huwag kang mangarap ng gising. Pagkaalis ni Ethan, saka lang ako natauhan. Lumabas ako ng elevator. Ang init ng mukha ko. Parang sinampal. Tama nga, masyado akong assuming. Kung may magugustuhan man siya. Siguro yung kasing gwapo ni Ethan. Hindi yung ordinaryong tulad ko. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib. Hawak ko ang supot ng siomay. Handa nang pumasok, nang makita kong dumiretso si Ethan sa bahay ni Liza. Ganoon kalapit ang relasyon nila na pwede siyang dumiretso sa bahay. Mukhang may hindi nga ordinaryong namamagitan sa kanila. Iyakin akong tao. Nakakahiya mang aminin. Pero kapag nasasaktan, hindi ko mapigilan ang luha. Nanlabo ang mga mata ko. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang luha. Hindi pwedeng umiyak. Kailangan ko pang mag-deliver. Lumapit ako at kumatok sa pinto ni Liza. Mabilis itong bumukas. Para bang kanina pa siya naghihintay sa pinto. Nakapagpalit na naman siya ng bagong mamahaling damit at bagong ayos ang buhok. Kung titingnang maigi, siguro kaya nagpapaganda si Liza ay para kay Ethan. Nagkataon lang na lagi akong napapadaan kaya nagkakamali ako ng akala. Mas late ka ng ilang minuto ngayon kaysa dati. Sabi ni Liza. Pero nang makita niya ang mukha ko, natigilan siya. Bakit ka umiiyak? Mukha siyang nataranta. Tiningnan ko ang phone ko. Saka ko lang napansin na tumutulo pa rin pala ang luha ko. Pagod ka na ba sa pagde-deliver? O kaya, huwag ka nang mag-deliver. Pwede kitang bayaran para magtrabaho sa kumpanya ko. Ang bait naman pala ng taong to. Liza, yung siomay. Nakuha mo na. Gutom na ako. Narinig kong sigaw ni Ethan mula sa loob ng bahay. Nang marinig ko yun, yung kirot sa dibdib na hindi pa nawawala ay lalo pang sumidhi. Nagmamadali akong sinabi kay Liza. May I'd deliver pa ako sa susunod.
Mauna na ako. Ibinigay ko ang supot ng siomay kay Liza at nagmamadaling tumakbo palayo. Hoy, narinig kong tawag ni Liza sa likuran ko. Kasabay ng malamig na hangin ng gabi. Kumakabog ang dibdib ko. Wala akong marinig. Kamakailan. Paminsan-minsan. May lumalabas na order ni Liza sa app ng tindahan ni nanay. Ayoko sanang i-deliver. Sinasabi ko kay Ana na siya na lang. Hindi pwede. Ang daming order ngayon. Hindi ko kaya lahat. Sabi ng kapatid kong si Ana. Hawak ang 5 supot ng siomay. Puno rin ang delivery box niya. Mukhang nahihirapan. Gusto ko pa pong mabuhay ng ilang taon. Sige na. Akin na lahat. Sabi ko. Ibinigay sa akin ni Ana ang mga siomay. Para siyang nabunutan ng tinik. May bagong order na naman sa tindahan. Sabi ni Ana. Ikaw na mag-deliver nito. Kuya. Ako na sa iba. Makalipas ang kalahating oras. Minamaneho ko ang motor ko papunta sa kondo ni Liza. Papasok na sana ako nang makarinig ako ng sirena ng bumbero mula sa likuran. Nagmamadali akong tumabi. Dumiretso ang truck ng bumbero sa loob ng kondo complex. Natigilan ako. May sunog sa kondo. 2 medyo may edad na lalaki ang napadaan sa akin. Narinig ko silang nag-uusap. Bakit kaya biglang nasunog yung Unit 1102 sa Building 8? Narinig ko may naglaro daw ng paputok. Tinapon sa loob ng bahay. Sandali, 1102, Building 8, hindi ba't bahay yon ni Liza? Ilang beses kong tinawagan si Liza. Pero walang sumasagot. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi maganda to. Baka may nangyari na nga. Pagdating ko sa lugar, naapula na ang apoy. Si Liza, pinalilibutan ng mga bumbero. Inaalaw. Nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang walang nangyari sa kanya. Namumula ang mukha ni Liza sa kaiiyak. Yung bagong bili kong damit. Hindi ko pa man lang naisusuot para ipakita sa crush ko. Nasunog na. Inaalaw siya ng hepe ng mga bumbero. Okay lang yan. Nak, yung damit. Mabibili ulit. Umiling si Liza. Lagi siyang malamig sa akin. Siguro, hindi niya talaga ako gusto. Lalo siyang nalungkot. Tumutulo ang mga luha. Wala na akong bahay. Wala ring pag-ibig. Ano pang silbi ng buhay ko? Mukhang naiinip na ang hepe ng bumbero. Kung hindi pwede, ipakikilala ko sa iyo ang anak kong lalaki. Gusto mo? Nakita ko ang eksenang ito. Hindi ko akalain na ganoon pala ka-in love si Liza kay Ethan. Nakatayo ako malapit, tinitingnan ang likod ng bomberong yun. Habang tinitingnan ko, parang pamilyar, hanggang sa medyo lumingon siya. Nakita ko hindi ba't si tatay yun. Hindi po kailangan, malinaw na narinig ko ang sabi ni Liza. Aawayin ko na sana si tatay sa pagiging matchmaker nang bigla akong natigilan. Mula sa likuran ni Liza, narinig ko ang boses ni Ethan. Dumaan siya sa tabi ko. Tumakbo papunta kay Liza. Buti na lang walang nangyari sa'yo. Kung hindi, umiiyak din si Ethan. In fairness, bagay sila ni Liza. Tay, mahina ang pagkakasabi ko. Sinira ang moment. Narinig pa rin ako ni tatay. Lumingon siya, ngumiti. At hinayla ako palapit kay Liza. Nang makalapit ako, napansin kong hindi pinapansin ni Liza si Ethan na umiiyak sa tabi niya. Bagkos ay malamig siyang umatras palayo. Anong iniiyak-iyak mo? Para namang may tayo, sabi ni Liza kay Ethan. Yung hindi pagkakaunawaan natin dati. Hindi ko pa nga naipapaliwanag ng maayos sa kanya. Nang marinig yun ni Ethan, lalo siyang umiyak. Nalilito ako. Ipaliwanag kanino? Anong hindi pagkakaunawaan? Tinapak ako ni tatay sa balikat at sinabi kay Liza. Miss, ito ang anak ko, si Carlo. Kanina tinanggihan mo na, kaya okay lang. Tumingala si Liza sa akin. Pilit akong ngumiti. Ang galing ng timing. Ano? Nang makita ako ni Liza, natulala siya. Bakit ikaw? Para siyang hindi makapaniwala na ako ang anak ng bomberong ito. Ako nga, tumango ako. Gustong magtago sa hiya. Hindi pa alam ni tatay na yung totoong laman ng puso ni Liza ay nasa tabi lang niya. Tapos ako pa ang ipinakikilala. Sasabihin ko na sana kay Liza na huwag seryosohin ang biro ni tatay nang bigla siyang huminto sa pag-iyak. Tumingin siya kay tatay. Inulit ang sinabi ni tatay kanina. Tito, yung tungkol po sa pagpapakilala sa anak niyo, ako. Alam ko na. Tinanggihan mo na. Kaya okay lang. Sagot ni tatay. Hindi po, nagmamadaling sabi ni Liza. Ang ibig ko pong sabihin, pwede po ba akong magsisi? Natigilan si tatay. Syempre naman. Pwede.
Nakatayo ako sa tabi. Tulala. Parang mali ang takbo ng pangyayari. Si Liza. Dinala ni tatay sa bahay namin. Ang dahilan. Nakita niyang wala nang matutuluyan si Liza kaya pinatuloy muna namin ng isang gabi. Kami ni nanay nasa kusina. Naghihiwa ng prutas para kay Liza. Si tatay naman nasa sala. Nagtitimpla ng tsaa para sa kanya. Maya-maya, bumulong si nanay sa akin. Ang ganda ng babaeng yan. Ano? Sabi ng tatay mo. Blind date mo raw yan na inayos niya. Umiling ako. Tapos tumango. Parang ganoon na nga po. Parang hindi rin. Ang gulo ng mga pangyayari. Bakit naging ganito? Nay, kilala niyo rin po tong taong to. Siya yung laging umo-order ng siomai sa atin. Si Liza, sabi ko. Nang marinig yun ni nanay. Nagulat siya. Siya pala yun. Tumango ako. Pero may crush po siyang iba. Narinig ko lahat kanina. Ang lakas ng iyak niya. Siguro na-shock lang kaya pumayag makipag-blind date sa akin kay tatay. Agad na intindihan ni nanay. Nang dalhin niya ang prutas kay Liza. May bahid ng awa ang tingin niya. Pinatulog si Liza sa kwarto ni Ana. Dala niya ang damit na bigay ni Ana. Papunta sa banyo para maligo. Sa lugar ng sunog kanina. Nadumihan siya ng abo. Maya-maya, umilo ang phone ni Liza. Nasa mesa sa harap ko ang phone niya. Sakto. Nakita ko sa screen ang missed call ko 1 oras na ang nakalipas at ang message ni Ethan. Pero walang tunog. Siguro naka-silent mode na pala. Hindi ko alam kung kailan pa. Kaya pala hindi sinasagot ni Liza ang tawag ko. Para protektahan ang privacy ni Liza. Kunwari hindi ko nakita. Makalipas ang 10 minuto. Tumunog ulit ang phone ni Liza. Si Ethan ang tumatawag. Sunod-sunod. Parang may importanteng sasabihin. Hindi ko na pwedeng balewalain. Napilitan akong sagutin. Balak kong tanungin kung ano yun para masabi ko kay Liza. Pagkasagot ko, boses agad ni Ethan ang narinig ko. Liza, bakit ngayon ka lang sumagot? Yung parents mo sa ibang bansa. Nalaman na yung tungkol sa sunog. Tinatawagan ka nila. Naliligo si Liza. Anong kailangan mo? Sabihin mo sa akin. Sasabihin ko sa kanya. Sabi ko, naliligo. Sa gabi. Biglang lumakas ang boses ni Ethan. Na-realize na ako ang kausap. Pangit, may relasyon kayo. No. Nang marealize kung baka nagkakamali ng intindi si Ethan. Nagmadali akong magpaliwanag. Hindi ganyan yan. Pero hindi siya nakinig. Binabaan agad ako ng phone. Medyo nainis ako. Sana pala hindi ko na sinagot. Paano kung dahil dito, hindi na mapersonaliza si Ethan? Parang ako pa ang may kasalanan. Sobrang guilty ang naramdaman ko. Pinag-isipan ko. Lumapit ako sa pinto ng banyo. Sinabi ko kay Liza na naliligo sa loob. Tinawagan ka ni Ethan. Ano? Hindi kita marinig. Sabi ni Liza. Nilakasan ko ang boses ko. Si Ethan, yung crush mo, tumawag sa'yo. Sa sumunod na segundo, bumukas ang pinto ng banyo. Nakatayo si Liza sa pinto. Nakatapis lang ng tuwalya. Hindi pa napupunasan ang buhok. Mukhang nag-aalala. Sinong nagsabi sa yung crush ko si Ethan? Parang mali ang reaksyon niya. Si Ethan mismo ang nagsabi sa akin. Nung araw na pumunta siya sa bahay mo. Nag-deliver ako. Kasabay ko siya sa elevator. Sabi ko, nagsinungaling siya sa'yo. Namula ang mukha ni Liza. Anak siya ng kapitbahay namin dati. Nagtapat siya sa akin pero binasted ko. Hindi ko siya crush. Nung araw na yun, naiwan niya yung susi niya. Tumawag siya sa nanay ko. Sabi niya takot daw siya sa multo kaya sa bahay muna namin siya maghihintay ng locksmith. Ganoon pala. Nasagot na ang mga tanong ko dati. Huwag kang magkakamali ng akala. Wala kaming relasyon ni Ethan. Malinis ang konsensya ko. Natawa ako sa seryosong mukha ni Liza habang nagpapaliwanag. Sabi pa ni Liza, nung araw na yun, balak kong magpaliwanag sa'yo. Pero tumakbo ka na. Tiningnan niya ako ng may pagsisisi. Kahit nag-o-order ako ng siomai. Hindi mo na ako hinihintay na ikaw ang mag-deliver. Alam kong may hindi ka pagkakaunawaan. Napilitan akong tumawa. Haha, medyo busy lang ako noon. Hindi ko maamin na sinasadya kong iwasan siya. Kinabukasan, pagkatapos niyang matulog sa bahay namin ng isang gabi, bumili si Liza ng bagong apartment sa tabi mismo ng bahay namin. Cash pa ang bayad. Ang yaman talaga. Nang batiin ko siya sa bago niyang bahay. Tinanong ko siya kung bakit yun ang pinili niya. Sabi niya, malapit to sa bahay mo. Ngayon,
Blind date tayo, 'di ba? Mas malapit para mas makilala natin ang isa't isa. Blind date. Hindi ko akalain na naaalala pa niya ang sinabi ni tatay. Pero nagtataka ako, kahit nagsinungaling si Ethan sa akin noon. Totoo namang may crush si Liza. Noong nagkasunog, ang tindi ng iyak niya. Tumingala ako kay Liza. Na-shock ka pa rin ba hanggang ngayon? Yung crush mo, paano na? Hindi mo na ba papansinin? Tanong ko. Hindi na, umubo ng bahagya si Liza. Malapit lang siya sa akin. Nasa harap ko lang. Tumingin ako sa paligid. Sa bahay, sila lang dalawa. Wala akong ibang nakikita. Baka na-miss ko na. Napilitan akong sabihin. Sige, galingan mo. Napabuntong hininga si Liza. Pinitik ang noo ko. Ang manhid mo talaga. Tanga. Kung yung kaibigan ko ang tumawag sa aking tanga. Okay lang. Bakit pati siya? Tinatawag akong tanga. Kinuha ko ang phone ko. Binuksan ang camera. Tiningnan ang sarili ko. Saan banda ako mukhang manhid? 3 araw na sunod-sunod. Nakakatanggap ako ng mga picture ni Liza na nagpapakita ng katawan niya. Mahilig pala siyang mag-gym ngayon. Kapag may oras siya, sinishare niya sa akin ang resulta ng workout niya. Nag-type ako ng reply. Okay yan. Siguradong maakit mo yung crush mo. Agad siyang sumagot. Bakit ka sigurado? Sumagot ako. Kasi ako nga. Napapatulo laway. Siguradong siya rin. Sabi ni Liza. Pero parang kulang pa. Ang tanga niya kasi. Hindi niya napapansin na crush ko siya. Kahit maakit ko pa siya. Hindi niya malalaman na crush ko siya. Nang makita ko ang message na yun. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Hindi pa rin ako nakaranas na may magtapat sa akin. Paano ko maiintindihan ang mga ganyang bagay? Pero nag-isip pa rin ako ng kaunti. Tapos seryoso akong sumagot. Kung ganoon, sabihin mo na lang ng diretso ang nararamdaman mo. Nakakapagod yang hulaan ng hulaan. Hoy, delivery boy, yung motor mo. Nakaharang sa daan ko. Narinig ko ang busina ng sasakyan at sigaw ng driver mula sa likuran. Lumingon ako. Oo nga, nakaharang ako sa daan. Nagmamadali akong inalis ang motor ko. Pagtingin ko ulit sa phone. Napansin kong aksidente kong napindot ang job search app. Naalala ko, pagkatapos ng bagong taon. Marami akong pinag-applyan na trabaho pero walang natanggap. Kamakailan, hindi na kasing busy ang tindahan ni nanay. Pinipilit niya akong maghanap ng trabaho. Noong isang araw, nag-interview ako sa isang kumpanya. Hindi ko pa alam ang resulta. Binuksan ko ang app, hinanap ang kumpanyang yun. Binuksan ang chat box. Congratulations, you're hired. Yan ang bumungad sa akin. Hindi ko mahawakan ng maayos ang phone. Muntik nang mahulog. Hindi ba ako nagkakamali ng tingin? Tuwang-tuwa akong tiningnan ulit ng ilang beses. Hindi nga, talagang natanggap ako. Shinare ko ang saya ko kay Liza. Liza, matagal ko nang alam. Matagal mo nang alam? Paano? Tanong ko. Sumagot siya. Sa kumpanyang yun din ako nagtatrabaho. Ang galing ng timing. Magiging magkatrabaho kami ni Liza. Unang araw ko sa trabaho. Sumakit agad ang ulo ko. Iba pa rin pala ang theoretical knowledge sa libro kumpara sa practical application. Sunod-sunod na problema ang dumating. Sira ang araw ko. Ting, may message. Kinuha ko ang phone. Si Liza. Nakapag-adjust ka na ba? Sumagot ako. Hindi pa masyado. Para aliwin ako. Nagpa-deliver si Liza ng paborito kong fast food para sa lunch. Ang bait niya talaga. Bago umalis yung delivery guy. May bilin pa si Liza. Huwag ka nang malungkot. Ha, manhid. Narinig ng mga katrabaho ko. Kumalat ang chismis na yung fast food. Girlfriend ko raw ang nagpadala. Tapos tinawag pa akong manhid. Inasar nila ako. Ang sweet nyo naman. Umiling ako. Hindi ko siya girlfriend. Dito rin siya nagtatrabaho sa kumpanya natin. Si Liza ang pangalan niya. Pagkasabi ko noon, natahimik lahat ng katrabaho ko. Bakit? Kilala nyo ba siya? Tanong ko. Saka ko lang naalala. Hindi ko pa pala alam kung anong posisyon ni Liza sa kumpanya. Isang tao ang nagtanong sa akin. Ang ibig mong sabihin, yung napakasungit. Walang awa. Super na walang pusong big boss, siya mismo ang nagpa-deliver ng fast food para sa'yo. Sandali, anong klaseng description yun? Mukha lang masungit si Liza. Pero sa totoo lang, napakabait niya. At saka, yung big boss, yun ba ang CEO ng kumpanya? Medyo nag-alangan ako.
Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Liza dati. Pagod ka na ba sa pagde-deliver? Pwede kitang bayaran para magtrabaho sa kumpanya ko. Huwag mong sabihing si Liza ang CEO ng kumpanyang to. Yung pagpapadeliver ni Liza ng fast food para sa akin. Kumalat agad sa buong kumpanya. Iba't ibang chismis ang lumipad. May nagsabing ako raw ang crush ni Liza. May nagsabi ring nililigawan daw ako ni Liza. Hindi ko na kayang magpaliwanag sa lahat. Sa meeting, palaipat-lipat ang tingin ng lahat sa amin ni Liza. Hindi ko na talaga kaya. Pagkaalis ng lahat, hinayla ko si Liza. Alam mo ba, ang tindi ng chismis sa kumpanya. Sinasabi nila, ako raw ang crush mo. Hindi mali ang chismis. Natigilan ako. Tumingala ako kay Liza. Anong sabi mo? Tanong ko ulit. Sabi ko, ikaw ang crush ko. Ngumiti si Liza. Hindi umiiwas ang tingin. Kailangan ko pa bang ulitin? Natulala ako. Hindi ko talaga inaasahan na ako pala ang crush ni Liza. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Sinabi ko na, nung time na ikaw mismo ang nagtanong sa akin. Biglang tumingkayad si Liza. Ang init ng hininga niya sa mukha ko. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Sinabi ko na, malapit lang siya sa akin. Nasa harap ko lang. Biglang pumasok sa isip ko yung alaala na yun. Parang may bigla akong naintindihan. Ang init ng mukha ko. Bakit ang tanga-tanga ko noon? Hindi ko napansin. Yung tanga, magiging pulang manhid na, narinig ko ang nanunuksong boses ni Liza. Nang malaman kong crush ako ni Liza, hindi pa rin ako makapaniwala. Sa pagkakaalala ko, hindi ko naman siya nakilala dati. Bakit bigla niya akong naging crush? Sabi ni Liza, 1 taon na ang nakalipas. Na-hypoglycemic ako. Muntik nang himatayin sa tapat ng tindahan niyo ng siomai. Gumawa ka para sa akin ng 1 bowl ng siomai na may brown sugar. Nang sabihin niya yun, saka ko lang naalala. Pero noon, puro dumi ang mukha niya. Parang multo. Mahinang-mahina siyang humingi ng 1 bowl ng siomai na may brown sugar. Sobrang takot ko noon. Hindi ko tiningnan ng maigi ang mukha niya. Lalong hindi ko naisip na si Liza pala yun. Kaya na-in-love ka sa akin simula noon, tanong ko. Hindi naman eksakto. Medyo namula si Liza. Sa totoo lang, bago ako ma-hypoglycemic, love at first sight na ako sa'yo. Balak ko sanang hingin ang phone number mo. Kaso naging ganoon ang nangyari. Napangisi ako. Kaya pala dati, lagi kang nag-o-order ng siomai tapos nagsusuot ng mamahaling damit para harapin ako. Inaakit mo ba ako noon? Ngayong malinaw na ang lahat. Yung mga tanong na hindi ko na itanong dati. Itanong ko na lang ngayon. Medyo curious din ako. Umubo ng bahagya si Liza. Ilang beses akong nagpalit ng damit. Pero hindi ka pa rin natitinag. Nakakalungkot. Napilitan akong tumawa. Haha. Noon kasi, akala ko nagyayabang ka lang ng yaman mo sa akin. Hindi ko alam. Inaakit mo na pala talaga ako. Ilang araw pagkatapos noon, sa trabaho, kapag libre si Liza, pumupunta siya sa pwesto ko. Simula nang magtapat siya, hindi na siya nagtatago. Lagi niya akong tinatanong kung anong tipo ng babae ang gusto ko. Kung anong gusto kong kainin, ililibre niya raw ako. Kung sapat ba ang sweldo ko, kung hindi, tataasan niya raw. Yung chismis sa kumpanya, parang napatunayan na. Ang lakas talaga ng pera. Hindi ko kayang labanan. Ngayon, tinawag ako ni Liza sa opisina niya. Walang pakialam na nagtanong. Mas gumanda na ang katawan ko ngayon. Gusto mong hawakan ang bewang ko. Isang hawak. P500. Wala akong hiya. Agad kong inabot ang kamay ko para humawak. Makakahawak na. May pera pa. Ang gandang deal. Sayang kung papalagpasin. Hindi ko alam kung gaano kalakas. Kung saan-saan ko hinawakan. Dahan-dahan lang. Huminga ng malalim si Liza. Ngumiti. Gusto mo ba talaga tong bewang na to? Sige. Magsisikap pa akong paliitin to. Hawak lang naman. Bakit ang daming sinasabi ni Liza? At saka, parang ang weird pakinggan. Pumunta ako sa pantry para kumuha ng tubig. Pagdating ko sa pinto, narinig kong may nag-uusap na mga katrabaho sa loob. Totoo ba? Sigurado ka? Kung nagsisinungaling ako, tuta ako. Diyos ko. So, yung big boss, nakikipag-opisina serye talaga sa kanya. Natigilan ako. Si Liza, nakikipag-opisina serye sa iba. Imposible. Gusto niya ako. Bakit siya makikipaglandian sa iba? Naramdaman ko ang sama ng loob. Parang niloko ako. Hindi ako pumasok. Nag-uusap pa rin sila sa loob.
Sa narinig kong usapan, parang hindi simple. Paano mo nalaman? Grabe. Hindi ba soundproof ang opisina ni Big Boss? Hindi mo narinig? Ay, oo nga pala. Galing ka sa business trip. Na mismo. Sino yung lalaking yun? Itinayo ko ang tenga ko. Iniisip na makinig ng maigi. Baka may maintindihan ako. Parang bagong empleyado. Carlo ang pangalan. Nang marinig ko ang pangalan ko, natigilan ako. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Hanggang sa isa sa kanila ang nagplay ng voice recording. Boses ko yun habang hinihimas si Liza sa opisina, kalahating oras na ang nakalipas. Nang marinig ko yun, yung mga sinabi ni Liza, parang medyo weird nga. Kesyo, dahan-dahan lang. Himasin mo pa ng kaunti. Kesyo, ang dami mong kuko. Pero akala nila, may ginagawa kaming milagro ni Liza sa opisina. Biglang uminit ang mukha ko. Pag-uwi galing trabaho, tinawag ako ni nanay para tumulong magbalot ng siomai sa tindahan. May malaking order daw. Carlo, bakit ang pula ng mukha mo? Inilagay ni nanay ang kamay niya sa noo ko. Hindi ka naman nilalagnat. Casual kong sinabi. Siguro sa init lang po. Natigilan si nanay. Lumingon siya sa labas ng tindahan. Instinctively, tumingin din ako. Sa labas, umuulan ng yelo. Ang lamig ng hangin. Saan nanggaling ang init? Nakakahiya. Nang marealize kong nahuli ang pagsisinungaling ko. Pilit akong ngumiti. Kahit malamig, pwede pa ring makaramdam ng init. Makalipas ang 15 minuto, natapos na kami ni nanay magbalot ng siomai. Biglang tumunog ang phone ni nanay. Sinagot niya. Kumunat ang noo. Ano? Hindi na kukunin ang siomai. Pero nagawa na ng tindahan. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Binabaan na siya ng telepono. Ano po yun? Tanong ko. Napabuntong hininga si nanay. Ayaw na raw nila. Kesyo yung siomai natin. Handmade. Marumi raw. Sumakit daw tiyan nila. Hindi ba't Nana Nadia yan? Yung pangalan ng tindahan natin. Handmade siomai. Bago sila umorder. Bakit hindi sila nagreklamo? Oo nga. Hindi rin alam ni nanay ang gagawin. Dinala na lang niya ang siomai sa bahay para gawing hapunan. Ilang araw pagkatapos noon, parami ng parami ang order na kinakansela sa parehong dahilan. Sa food delivery app, dumami rin ang negative reviews tungkol sa tindahan. Lalo lang sumama ang loob ni nanay. Maaga siyang nagsasara para umuwi at magpahinga. Pag-uwi ko galing trabaho, nakatanggap ako ng message mula kay nanay. Nakalimutan daw niyang i-charge ang phone niya sa tindahan. Pinapakuha niya sa akin. Pagdating ko malapit sa tindahan, may nakita akong isang lalaki at isang babae na pasilip-silip malapit sa tindahan ni nanay. Sabi ng babae, Mr. Ethan, yung bayad sa pagpapakancel ng orders at pagbibigay ng negative reviews sa tindahang to. Dapat bayaran mo na. Sabi ng lalaki, huwag kang magmadali, dalhin mo yung pulang pintura. Isulat mo sa tindahan ang 2 salitang maduming tindahan, tapos mag-vandalize ka pa. Pagkatapos ng lahat, saka tayo mag-uusap sa bayad. Pamilyar ang boses ng lalaki. Habang pinakikinggan ko, lalo kong nararamdaman na parang kilala ko siya. Bigla kong nasabi, Ethan. Narinig ako ng lalaki. Lumingon. Tiningnan kong maigi. Siya nga, medyo nainis ako. Anong ginagawa mo sa tindahan ni nanay? Nang makita ng babae na hindi maganda ang sitwasyon, tumakbo siya palayo. Nagmura si Ethan. Tapos tumingin sa akin. Nakita mo na rin lang. Aaminin ko na, yung mga nangyayari sa tindahan ng nanay mo kamakailan. Ako ang may gawa. Pinigilan ko ang galit ko. Bakit mo ginagawa to? Sasabihin ko sa'yo. Sabi ni Ethan. Malinaw na ako ang unang nagkagusto kay Liza. Bakit ako ang binasted tapos si Liza? Ikaw pa ang gusto. Lalo pang nagalit si Ethan. Kinuha ang lata ng pintura. Akmang ibubuhos sa tindahan ni nanay. Tumakbo ako. Inagaw ang lata ng pintura. Pangit. Bitawan mo. Tinulak ako ng malakas ni Ethan. Mahigpit kong hinawakan ang lata ng pintura. Takot na kapag binitawan ko, mabubuhusan ang tindahan ni nanay. Sobrang sakit ng kamay ko. Sakto noong mga sandaling yun, narinig ko sa likuran ang malamig na boses ni Liza. Bitawan mo. Instinctively, huminto ako. Lumingon. Nakita ko ang malamig na tingin ni Liza. Nakatayo siya sa likuran ko. Naramdaman ko ang sama ng loob. Balak ko sanang ikwento sa kanya ang ginawa ni Ethan. Pero naunahan na ako ni Ethan. Liza, dumating ka na.
Nakita kong biglang binitawan ni Ethan ang lata ng pintura. Umiiyak na tumakbo palapit kay Liza. Nawalan ako ng balanse. Natamba ako kasama ang lata ng pintura. Ito ba yung crush mo? Balak mo akong buhusan ng pintura, sabi ni Ethan. Tumalsik ang pintura sa lata. Tumama sa akin. Sabi niya, buti nga sayo. Pero hindi yun ang totoo. Malinaw na siya ang may balak buhusan ng pintura ang tindahan ni nanay. Natamba ako sa sahig. May sasabihin sana ako. Pero naunahan ako ng sakit. Napangiwi ako. Hindi makapagsalita. Patuloy pa rin si Ethan. Dapat kampihan mo ako. Tumahimik ka. Narinig ko ang galit na boses ni Liza. Nawala ang boses ni Ethan. Maya-maya, may lumitaw na maputi at payat na kamay sa harap ko. Tumingala ako. Tinitingnan ako ni Liza ng may awa. Ay nalalayan akong tumayo. Masakit ba? Tanong niya. Bumalik na naman ang sama ng loob. Pagbukas ko ng bibig, may kasama ng iyak. Masakit. Pagkasabi noon, tumulo na ang luha ko. Tiningnan ako ni Liza ng may higit pang awa. Liza, biglang tumawag si Ethan. Ako ang inaapi dito. Bakit siya pa ang tinutulungan mo? Ngumiti ng malamig si Liza. Lumingon sa kanya. Ang tanga-tanga niya. Parang kahoy. Yung pagbubuhos ng pintura sa ibang tao. Hindi niya maiisip yun. Akala mo maniniwala ako sa kasinungalingan mo? Hindi makapagsalita si Ethan. Sabi pa ni Liza. At saka yung pag-iimbento mo na ikaw ang crush ko. Hindi pa tayo tapos doon. Tapos dahil sa kanya, aawayin mo ako. Kung hindi ko siya kakampihan. Sino? Hindi ko pa nga napoprotektahan ang taong gusto ko. Tapos aawayin kita. Ano naman ngayon? Naiyak sa galit si Ethan. Tumakbo palayo. Pagkatapos malaman ng buong kwento. Gusto akong iuwi ni Liza sa bahay niya para magpalit ng malinis na damit. Sabi ko, hindi na kailangan. Abala pa. Ngayon, nasa tapat na lang ng bahay namin ang bahay niya. Pero iginiit ni Liza na dahil sa kanya to kaya dapat siyang managot. Hindi ko siya mapilit kaya sumama na lang ako sa kanya pauwi. Pagkatapos niyang tulungan akong panasan ang pintura sa katawan ko. Binigyan ako ni Liza ng bagong damit. Paglabas ko ng banyo, narinig kong sinabi ni Liza. Halika rito. Nga. Maingat kong tinakpan ang bibig ko. Anong gagawin mo? Hindi na tanga ngayon. Tiningnan ako ni Liza nang may nanunuksong ngiti. Titingnan ko kung may pintura sa bibig mo. Nakakalason yun. Sabi ko. Masunereng lumapit. Hinawakan niya ang mukha ko. Tiningnan ang bibig ko ng ilang beses. Okay na, sabi ko. Nauutal. Tutulo na laway ko. Okay na talaga ako. Saka lang ako binitawan ni Liza. Nang lumuwag ang pisngi ko. Napansin kong medyo basa ang daliri niya. Parang nadikitan ng laway ko. Paano na to? Yung laway mo. Damaykit na sa kamay ko. Humadyak-jak si Liza. Nanunukso. E di hugasan mo. Sabi ko. Sayang naman. Idinikit ni Liza ang kamay niya sa labi niya. Tapos nang hihinayang na sinabi. Wala namang lasa. Yung bibig mo ba? Ganyan din. Nang marinig ko ang mga matatamis na salita ni Liza. Kahit gaano pa ako kamanhid. Nahiya na rin ako. Naging pulang manhid na naman. Tumahimik ka. Namula ang mukha ko. Tumalikod papunta sa pinto. Pero hinayla ang pulso ko. Kasabay ng nagmamakaawang boses ni Liza. Mali ako. Huwag ka nang magalit. Nang marinig ko yun, medyo hamupa ang galit ko. Sabi ko, kailangan ko nang umuwi. Gabi na. Yung damit mo. Lalaban ko tapos ibabalik ko. Tumango si Liza. Inihatid ako sa pinto. Sa totoo lang, nasa tapat lang naman ng bahay namin ang bahay niya ngayon. Hindi na kailangang ihatid. Pero hindi pa rin mapakali si Liza. Paglabas naming dalawa, kalalabas lang din ni nanay mula sa bahay. 1 oras na mula nang matapos ang trabaho. Bakit wala pa si Carlo? Nang makita kami ni Liza ni nanay, balak niya akong hanapin. Agad akong tumawag. Nay. Tumingala si nanay. Nakita kami ni Liza. Nagulat siya. Ang bilis naman ng usad niyong dalawa. Tumingin siya sa damit na suot ko. Nang makitang nagkakamali ng intindi si nanay. Nagmadali akong magpaliwanag. Pero naunahan na ako ni Liza. Hindi tulad ng dati niyang carefree na itsura. Seryoso siyang sinabi kay nanay. Tita, hindi po ganyan. Nadawit lang po ang anak niyo dahil sa akin. Nabuhusan po siya ng pintura. Hindi po ako mapakali na hayaan siyang umuwi mag-isa para ayusin yun.
Kaya dinala ko po siya sa bahay ko para magpalit ng damit. Nang marinig yun ni nanay, nag-alalang tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Tinitingnan kung okay lang ako. Tita, huwag po kayong mag-alala. Na-check ko na po. Okay lang po siya. Sabi ni Liza. Mabuti naman. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si nanay. Sige, bibili lang ako ng toyo. Naubusan na kami. Carlo, anak, umuwi ka na. Tumango ako. Pero hindi ko mapigil ang mapatingin kay Liza. Ang seryoso niya kanina. Tinitigan ko siya. Pinitik ni Liza ang noo ko. Medyo namula ang tenga niya. Nakakatawa ba ako? Hindi, bigla kong nasabi. Kanina, nung seryoso kang nagpapaliwanag kay nanay. Ang ganda mo. Namula ng husto ang mukha ni Liza. Na-inlove ka na ba sa akin? Umiling ako. Hindi pa. Yung ngiti sa labi ni Liza. Biglang nanigas. Biro lang. Dagdag ko. Naramdaman kong namumula na rin ang mukha ko. Nang marinig yun ni Liza, agad nawala ang lungkot niya. Tuwang-tuwa na sinabi, talaga, na-inlove ka na. Tumango ako. Oo. Sa sumunod na segundo, niyakap ako ng mahigpit ni Liza. Kung na-inlove ka na, hindi ka na pwedeng magsisi. Ha? Oo, hindi ako magsisisi.